Actually also known as Imperial Jade siya. Very valuable siya, especially sa China. 1, 2, 3. Ang dami niya actually. Meron pa dito sa mga side na yan. The Mandalay Royal Palace. Tignan nyo, naka-live siya. Ongoing. And grabe yung sira dito. Like, tignan nyo. Hello guys! I'm back again with another vlog. And now, dito sa video na to, syempre, andito pa rin tayo sa Myanmar. At pupunta po tayo sa second largest city after Yangon, ang Mandalay! So guys, if ever po, itong mismong episode na to is meron tayong private na car. So if ever kapag pupunta kayo sa Mandalay, pag magre-rent kayo ng private car, pwede nyong sundan yung itinerary na to, okay? So wala po tayo ditong tour, wala tayong binook na tour. So basically, since meron tayong family na here sa Myanmar, ang mangyayari is sila yung magdadrive sa atin around sa Mandalay. So sila ang magtutour. So at some point, maganda din tong part na to because of meron tayong mga localized advices at localized na parang mga thoughts na masasabi ko sa inyo na sila mismo ang nakakaalam. Kasi usually, di ba, meron mga facts sa internet na hindi nyo makikita na malalaman nyo lang sa mga locals. Okay? Ngayon, let's go na. Mag-check out na tayo dito sa ating hotel sa Pin O Win. And bye-bye! So guys, tignan nyo, gabi na. I mean, gabi pa dito. Wala pang araw and it's already 4:23 kasi ilalagay ko dito sa screen kung gaano kahaba yung biyahe papuntang Mandalay from here sa Pin O Win. Okay guys, so we're here na sa Mandalay area and kakain tayo dito sa traditional breakfast place nila here. And 6 AM na, ayan, magsi 6 AM na. And kanina nakita nyo, before this clip, meron akong pinakita sa inyo mga monks. Ayun actually, ayun, meron pa mga monks, oh. Mga naglalakad sila, nakikita nyo? So dito sa Myanmar, ang tradisyon ng mga tao, specifically yung mga monks, is kapag ka mga ganitong oras, mga around 5:30 onwards AM, is lumalabas sila na meron silang dala-dala na parang mga lunchbox pero bakal. Yung parang mga ginagawa natin before nung estudyante tayo. So basically, nag-house to house sila, naglalakad sila parang isang magkakasunod sila tapos may dala silang ganon. So yung mga tao is binibigyan sila ng pagkain like yung ano yung first rice na sinasaing nila, ganyan, and also nagbibigay sila ng chicken, ganyan, 2 pieces, ganun daw ang tradition dito sa area na to. And also by 12 noon hindi na sila pwedeng kumain, di ba? Ang galing lang. So we're here na sa breakfast place na to. Wait, parang dumi ng camera. Ganun din pala talaga dahil sa light siguro. Ayan siya. Ano to? Pancake ba to? Parang pancake, no? Ayan siya. Let's go in. Ito yung breakfast place dito. O, diba? Kita nyo? Wala tayong mabasa, kundi cheese. Ayan, cheese lang yung salita na nababasa natin. Ano to? Ayun yung rice. Tapos ito. Hindi ko alam kung ano yan. Hello! Oh, wow! Ayan, guys. Yung pagkain nila. Yeah, thank you! Dito tayo. Ayan, tingnan nyo. Ganito yung itsura dito. May mga natinan ng mga prutas. Piling ko mga fresh fruit dito. So guys, ito yung menu nila. Picture natin para makita natin. Ayan. Wait. Pa tayo mag-click. Ano connection? Ano tayong connection dito? Papakita ko sana guys sa inyo. Kaya lang walang connection eh. Baka ito may wifi ata sila. Itong Pantakin. Guys, nakakonect na tayo sa wifi. So, ayan. So basically, tea, ayan mga tito, yung binibenta nila. Tapos may snacks, Mandalay boiled and fried rice. Yan yung usually dito eh. And also, sticky rice, oil rice, rice salad. Tapos dito mga egg butter short, egg masala. Tapos egg hatching, banana hatching. Kima plata. The turtle hatch? Turtle? Pagong? Let's wait for Yan. So guys, ito yung mga traditional food nila dito. Mga Burmese food to. So ayan, tinranslate ko. Basically, ito parang bread and sour cream plus fried egg yung nakalagay. So fish siya na parang nag-grind na mabuti.
Tapos ito naman is beef noodles. So ito in-order natin kasi parang gusto ko yung parang medyo aware tayo kahit papaano doon sa pagkain na kakainin natin now. Tapos ito naman nakalagay beef patty sa translation pero hindi naman siya mukhang beef patty. Tapos ito warm tofu plus eel sauce. This one. Tapos ito naman coconut milk noodles. So ito yung may coconut. Tapos parang mga nakahiwa-hiwalay siya. Hindi siya yung parang pinagsama-sama. And this one is nakalagay smoothie salad. Yan. So guys, ito yung order natin. So ito yung beef noodles na sinasabi ko sa inyo. It's giving parang mami, parang medyo ramen style siya. Pero may mga beef na parang mga bilog-bilog and also may mga sesame seeds. Burmese style yan. Tapos ito, ang sabi nila is lasang parang torta daw sa atin. Pero tikman natin kung ano yung mas masasabi nating opinion. Okay, so tikman natin to. Itong bilog-bilog. This one, bilog-bilog-bilog. Parang siyang meatball na medyo rough, no? Yung loob parang gulay. Hindi siya meat. Beans yan. Ah, beans. Yung texture sa loob, parang loob ng hopya. No? Ivan, you want to taste this one? Yeah. One. Okay. Yan guys. Kuha tayo muna nun. What's this again? Sorry? So paratha, Parata? and inside there is a bean inside. This one? Yeah, and then they rub it. Okay. It's giving crepe. Yeah. Before we use. So ayan, meron silang style din ng omelette dito. Pero dito muna tayo mag-focus. Okay pa. Healthy itsura. Hindi ko lang alam kung ano yung loob, pero bean na parang giniling. Ganun. Ito, ay parang parata daw. Na may bean din sa loob. Mahilig siya sa mga bean. Ay, yan. It's good. This, good. Yeah. That is very nice. Sarap to guys. Sarap to siya. Anyone want to taste? Bean yung lasa ng loob niya. You want to taste this one? Tikman naman natin to. Na, it's okay. Ito many. Wait. Ito. Ito naman, dito naman tayo sa omelette. Tignan natin kung may additional na lasa siya o parang normal lang. Ang normal lang. Tapos ngayon naman, ito naman ang ating kainin. So ito, beef naman siya. Tingnan natin, maanghang. Pamukhang maanghang. Hindi maanghang. Ito, lasang yung mga balls na nasa nasa hot pot. Tapos ito lang itsura ng noodles niya. Umuret. Buti hindi madami. Rice noodles. Sarap siya. Medyo maalat siya ng slight, pero hindi super alat. So para malaman nyo lang, mas maalat siya. Hindi siya yung parang maasim, ganon, o matamis. Mas nangingibabaw yung alat. Kasi sesame seeds. So guys, tapos na tayong kumain. Ayan, basta sarap yung kinain natin ha. It's giving mommy talaga. Mas mamami yung lasa niya kaysa sa ramen eh. Di ba magkaiba din naman yung lasa nun? And hindi siya doon sa side ng matamis na soup. Hindi din siya doon sa side ng maasim na soup, kundi doon sa medyo maalat na soup, okay? And papakita ko lang sa inyo tong resibo dito sa Myanmar. Like, small thing lang tong mga ganito, pero nakakatuwa siyang ipakita at i-share sa inyo. Ang bill na pinakita ko, di ba nagpakita ko sa inyo ng food kanina na montage lang, 61,110 kyat yung total price nun. And tignan nyo, meron guys dito, ayan, may mga stamp. So may commercial stamp here na nilalagay sila, iba't ibang colors. Sa atin kasi di ba normal na resibo lang, dito may pa-stamp pa talaga. Guys, so nakaakyat na tayo dito sa Mandalay Hill. Mamaya ko sa inyo sasabihin yung facts about this one. Pakita ko sa inyo, oh. Grabe talaga. Though, may harang kasi na puno, pero iba talaga yung ganda guys ng sunset at sunrise dito sa Myanmar. Oh, the best place to be for sunset and sunrise talaga.
Ayan, kailangan guys na nakapaa. Let's go up. Ayan, meron sila dito lalagyanan. Dito sa Mandalay Hill, sa pupunta natin pagoda ng Sapatusan. Ito yung atin. And nakalagay dyan notice. No socks, no short pants, no shoes, and no spaghetti blouse. Rusty of a pagoda. Mandalay Hill. Grabe guys, look. Ayan o. Wait, di ko na focus. Ayan o. What a good sunrise. And alam nyo, additional fun fact, dito sa Myanmar, kung medyo takot kayo sa Asos Light, ma-overcome nyo dito. Napakadami guys. Ayun o. Meron nyo sa baba. Lahat ng kalsada dito meron. Ayun lang. Sa tabi lang natin meron. No? Ayun pa pala. This is what it looks like. Ang daming aso. Oh my god, malapit yung aso sa akin. Malapit. Ano to? Parang photo nila. Ah, dito pala nakakabili ng ganito. Ang tagal ko naghahanap ng ganito, guys. Ayun yung mga tinda nila. Mga bracelet, pamaypay. Ayan. Ano to? Tubig. Ayoko namang buksan. Andito tayo, guys, sa Sutong Pia Pagoda. Sa area na to. So guys, itong Mandalay Hills ay 240 meters above the city. Yung taas niya. At ang lamig. Pero, itong Mandalay, known siya na mainit talaga. Takot ako. May mga rebulto kasi here. So, ito, known siya na mainit kapag katanghaling tapat. So, kung ano yung kinalamig niya sa umaga at gabi, kinainit naman niya sa tanghali. Guys, ito yung main shrine dito sa Mandalay Hill. And alam nyo, pinaniniwalaan na si Buddha once visited this hill. And many pilgrims visits this place every time kapag may mga full moon days. Ganun. Tapos doon sa baba ng shrine, and even ito sa tabi, oh, merong mga may mga nagtitinda ng mga kung ano-ano. Para lang din sa Pilipinas. Yan, parang ganun lang din. So guys, we're entering the actual shrine ng Sutong Pie Pagoda. So all foreigners are to pay entrance 3,000 kyat. So guys, ngayon is andito ngayon tayo sa part na may bell or merong malaking kampana dito. And ang paniniwala nila dito na kapag kunyari pinatunog nyo yan ay mag-wish kayo. So ngayon, mag-wish muna tayo. Okay, na-wish ko na siya. Silent wish to. 1, 2, 3. Diba? Ganun lang kadali. So if ever kapag pumunta kayo dito sa Mandalay, is pwede kayo mag-wish. At syempre properly ayos nyo kung paano nyo nakuha. Okay? Guys, so tignan nyo meron diyang Monday, Tuesday, Wednesday. So if ever kung kailan kayo pinanganak, bubuhusan nyo sila ng water.
Let's go. Try natin atin. So guys, dito sa area na to is meron dito mga iba't ibang mga Buddha na kung saan may mga iba't ibang days. So may Thursday, Saturday, Monday, Tuesday, and onwards. So ngayon, since Thursday tayo pinanganak, April 8, 1999 is, tara, gawin natin. Paliguan. So basically, ganito siya. Kita? Right? Yes. And you can see the animals. That is in here. So you Rabbit. What is that? Rabbit. On me. Mouse. Rabbit. It's a mouse. Yeah, it's a mouse. It's a mouse? Poop. It's a guinea pig. Guinea pig. I thought it's rabbit. For me, it's Dragon. it's a dragon. This one. And Only one shower? huh? Because I You can do Seven. the 3 shower. Honestly, seven. honestly here. Guys, ito kung napanood niyo yung previous vlog, is pinakita ko sa inyo itong Tanaka. Itong Tanaka is ito yung nilalagay sa mukha ng mga tao here na nagsaserve as natural sunscreen. So ngayon, tanong natin kung magkano siya. So this is called kalamat. Kalama? Kalamat. What is the purpose of kalama? This is really good for the ladies. Ladies. So they use things like this with water. You smoke more. Yeah. Ay, mabango siya. Pero amoy kahoy lang sa atin na normal. Ganung amoy siya. Parang amoy nga ng Mongol yung pencil. Especially for ladies. Ganun siya. How much does this cost? This is 15,000. 15,000 kyat. How about that Hanaka? Then a card of love. 15,000 kyat din. 2,000. 2,000 kyat, this one, yung natural sunscreen nila guys. Kung gusto nyo mag-uwi, tas igaganyan nyo lang siya sa tubig. Still use this one. Mas mabango to. What's the name ulit? If you- Nadapu. Nadapu? Yeah. This one you like if you have any marks or something, it can. Ay guys, nakakatanggal daw to ng marks. It's Grabe all naman, ang dami na nating Korean sunscreen. It smells good. Yeah. It's Yeah. called Nadapu. Natapu. Guys, next stop natin sa Kutudo na tayo. Pakita ko sa inyo muna yung glimpse. Ayan, ang itsura. Nakita niyo ba yung mga puti-puting yan? Diyan tayo pupunta. Next stop guys, andito ngayon tayo sa Kutudo. So, papakita ko sa inyo yung area niya. Pero bibigyan ko lang kayo ng konting brief facts. So, nakalagay dito, di ba? UNESCO site siya. And also, ito po ay ang kapag ka magsa-search kayo online ng world's largest book, ito yung lalabas. Ang Kutudo dito sa Mandalay sa Myanmar. Explain ko sa inyo mamaya. And again, ito ang rules. Bawal yung spaghetti, bawal yung skirt, bawal manigarilyo, at bawal ang socks. Dapat barefoot. Ay, Biogesic. Di ba Philippine brand yung Biogesic? Guys, we're here ngayon sa Kutudo. And kung makikita nyo, meron dito mga iba't ibang mga marble slabs. And alam nyo ba, 729 marble slabs lahat in total ang makikita nyo here. So far, konti pa lang nakikita nyo sa likod, diba? Ganun siya kalawak. And guys, yung each marble slabs na to, kung titignan nyo yung loob, meron dyang Buddhist scriptures. So, because of that, yung reasoning na yon, pag pinagsama-sama mo siya, kaya siya magiging world's largest book. And noong una, to be honest, nung nagre-research pa lang tayo all about this one, sabi ko, paano siya naging book? Pagoda siya or parang itsurang temple, ganyan. Pero yun ang reason. Ito pa yung isa yun. Malapitan para makita nyo. Like, napakadaming ganyan, guys. Bali, ito, guys, ginawa to noong 1857 by King Mingdon. Bali, guys, these scriptures are from Tipitaka. And alam nyo, so far, ang smooth ng process ng pagpasok natin dito sa Kutudo. Walang gaanong tao, purely locals lang. And ang saya because of ang binayaran natin dito is yung nagrenta lang tayo ng locker, yung pinakita ko sa inyo kanina. Pero yung pagpasok natin, wala. I don't know, siguro one of the reasons is may kasama kasi tayong locals. Ang dami niya actually, meron pa dito sa mga side na yan. Though wag kayong mag-alala, nakapaa tayo, diba? Ang advice ko sa inyo is magdala kayo ng wet wipes dahil meron kaming dalang wet wipes. So basically, every time after before isuot ulit yung sapatos is nagwa-wipes muna kasi syempre medyo madumi. Dapat kasi barefoot kapag ka nandito sa mga pagodas, ganyan. So yun ang gawin nyo. And safe naman here, hindi mawala yung sapatos nyo at all. Kaya it's easy to explore. Yun nga lang, may mga areas dito na walang marble kayong dadaanan. So kinakailangan yung tumapak talaga sa mga lupa-lupa.
Ngayon guys, tapos na tayo dito sa mga marble slabs sa paligid. Which is meron din dito sa side na to. Ayan. And dito, like nakapaligid talaga siya. Kasi, yung nasa gitna niya, itong Central Golden Pagoda, doon tayo pupunta now. And tingnan nyo to, meron ditong nagpipicture. So, dinidevelop nila dito. May mga ganun. If ever kung gusto nyo, meron kayong hard copy agad. Ayan, papunta tayo ngayon sa Central Golden Pagoda. Ay, ito, merong maliit na version, guys. Tignan nyo. Kaya siya naging largest book. World's largest book. Ang dami, oh. 729 yan, yung puti na yan. And nasa gitna niya, itong Central Pagoda. Let's go! So guys, dito sa Putodo, meron uling tulad dun sa kanina. So may bell dito. Since ginagawa nila, gawin natin. Yung mga nakasulat dito kung kailan siya dinunin, kung kailan siya ginawa. Ayan. And ngayon, let's go. Masakit siya kapag ganito lang. This one or the other one? Okay. So you do like before Okay. 3 times. Okay, 3 times. Ayan guys, may nakikita sa atin na ginagawa pagka nagpe-pray sila. Ginaganyan nila. Nakita ni sir na nag-check tayo. Tinanong natin guys kung magkano yung kung if ever yung magpapicture kayo here at magpapaprint, 1,000 kapag pipicturean kayo tapos kukunin nyo sa cellphone nyo lang yung soft copy. 1,000 kyat ha. Then 2,000 kyat kapag ipiprint nyo. Ang mura no? Mura niya. One of the cheapest na narinig natin. So guys, andito na ngayon tayo sa loob ng Mandalay Palace and hindi free dito, okay? So since naka-car tayo, naka-private car tayo, doon sa mismong entrance, hindi na ako nag-video kasi syempre mga military yung mga nandun. Ganun dito eh, normal dito sa Myanmar na may mga checkpoint, may mga military checkpoints, ganyan, at saka sa mga entrance may mga military thing yung ibang mga tourist spots. Pero huwag kayong matakot, okay? Huwag kayong matakot kasi ang gagawin lang naman nila, i-scan lang nila yung face nyo, titignan na nila kayo, ganyan, and ganun lang. So dito naman sa sitwasyon natin, nung pumasok tayo sa Mandalay Palace, is nagbayad po tayo ng 15,000 kyat. So yung 15,000 kyat na yon, ito na yon, papakita ko sa inyo. Itong Mandalay Archaeological Zone Fee Card. So basically, ito yung 15,000 kyat. Tapos ito, ipapakita nyo lang kapag kunyari may mga tourist spots dito na may bayad. So basically, hindi na kayo magkakabayad up to 5 tourist spots. So, ito lang naman kasi mga ganap natin at itinerary ngayon. Then mamaya naman, Jade Market lang and also yung pagoda. And yung mga pagodas lang din naman yung mga pinuntahan natin. So, this one, valid for 2 days siya from the date of issue. So, valid pa siya bukas at sa mga, tapos ayan guys, one place, one time only. Tapos, show your zone fee card for the officer inspects in any time the cultural zone. So, yun yung nakalagay nila dito. And ito yung itsura niya. So, may tatak na tayo ng isa. So, may 4 pa. Okay? Tapos, bibigyan kayo ng ganito. Only for foreigner na ID. So, number 24 tayo. And, guys, take note, tayong foreigner may bayad. Pero, silang mga Burmese people here, wala. Ito guys, tignan nyo nakalagay, the Mandalay Royal Palace. So, itong Mandalay Palace, ito yung last royal palace of the Burmese monarchy. And ginawa ito noong 1857 up to 1859. And again, tulad ng sinabi ko sa inyo noong episode 1, ito po ang Golden Land. Punong-puno ng gold. Ito guys, i-share ng Royal Palace. And nakasara yung ibang sides. So hindi pwede dyan magpunta. And also, share ko lang sa inyo, di ba sinabi ko na ito yung last royal palace under Burmese monarchy. Because of one of the few reasons
is ito, yung Hari at Reyna. Kasi medyo, according to the locals here, like, tinatanong-tanong ko din kasi sila here. So, medyo hindi daw ganoon kagaling sa war yung king. So, basically, yung king kasi nila here, na before, is, ang expertise niya is all about literature, all about into poets siya. And yung Reyna or yung queen, na ipapakita ko sa inyo mamaya dyan, siya yung nagko-control talaga. So, yung king, mas gusto niya yung parang ang vibe na binibigyan niya, parang siyang Jose Rizal. Ganon. So, into ganon siya, into sulat-sulat. Okay? Saka mga iba pang mga ganong klaseng art. Kasi di ba yung mga iba naman na kings naman na mga nababalitaan natin is may mga war, ganyan. War dito, war, ganyan. Sila, hindi sila ganon here. Okay guys, next stop, we're here sa Jade Market. So, itong Jade Market, syempre, where did sell mga jade ang binebenta dito. And also, dito po kasi sa Mandalay, isa to sa mga lugar sa buong mundo na sikat na nagbebenta nitong jade. And also, madaming mga Chinese people ang nagpupunta dito para bumili. And nung nagbabasa-basa tayo at sabi din nila dito ng mga locals na dito daw ay mga nagla-live selling. Tapos binebenta directly sa China. Okay? Ngayon, papakita ko sa inyo kung magkano usually yung mga jade here. If ever kung interesado kayo, pwede nyong isama sa itinerary nyo dito sa Mandalay. Guys, merong warning dito. May mga kasama din nating locals na mag-ingat daw dito. Yung mga kagamitan nyo, hawakan nyo mabuti. Buti na lang nakapack safe tayo. Yung link nasa description. So, ito siya. Ayun na, tignan nyo. Tignan nyo, naka-live siya. Ongoing. Nagbebenta siya. Sa China yan naka-live. Tapos yung salita niya guys is Mandarin. Hello. Ayan. Ito guys, oh, see, dami nagbebenta dito at mga naka-live selling sila. And usually daw yung mga bumibili dito, mga Chinese people, tas may kasamang mga polis. Grabe guys, lahat na nagtitinda dito Chinese people. Hindi sila Burmese. Guys, 150 RMB yung presyo ng bracelet ng jade dito. Nagtatanong-tanong tayo eh. Pero kasi, ang culture nila here, once na nagtanong kayo, dapat bibili kayo. Eh, hindi naman tayo bibili. Kumbaga, nag-iisyoso. Ganun lang. Gusto lang natin malaman at magkaroon tayo ng ideya how much yung SRP sana nila. And again, 150 RMB jade na bracelet na bilog-bilog. Kasi tignan nyo kung gaano siya ka-crowded, oh. Ang crowded, grabe. Super. Ayun, oh, meron din, oh. Mga nagla-live sila. Guys, iba-iba sila ng presyo. Meron din dito yung parang ilalagay ko dito yung picture nung parang medyo kwintas na maninipis na jade. So, nagsisimula ng 30,000 kyat yung presyo. Pataas. Tapos ito, meron kasing mga polished na jade na binebenta. Pero dito naman is yung mga ginagawa pa lang na jade. Ayan na. Ayan siya. Mga kinakat-cut pa lang. Medyo maalikabok here. And again, parang mas maire-recommend ko sa inyo kung pupunta kayo dito, dapat may kasama kayong locals para mas mag-guide kayong mabuti sa mga ganitong klaseng sulok-sulok o kasulok-sulukan ng jade market.
So guys, andito tayo ngayon sa Saging. And also, papakita ko sa inyo. Tignan nyo. Kasi noong 2025, nag-earthquake po dito sa Myanmar. And grabe yung sira dito. Like, tignan nyo. Oh. So, actually, this area is mapupuntahan nyo lang to usually kapag ka meron kayong kasamang locals din. Kasi hindi siya part doon sa mga usual na ruta tulad ng sinasabi ko sa inyo like Yangon, Mandalay, and also, tawag doon, yung isa, Bagan. And itong Saging na to, kaya lang tayo nakapunta, mayroon tayong kasamang local, which is family ng brother-in-law natin. And also, dito po kasi sa Mandalay, dito yung core or yung parang pinakagitna ng earthquake noong 2025. And nung nabalitaan natin yun sa Pilipinas, meron din tayong mga nabalitaan na nawawalang mga teachers na nagtatrabaho naman sa Yangon. But dito yung pinakamalala talaga. And ayan again, papakita ko. Nasira yung bridge ng mga nagsibagsakan. Kaya gumawa sila doon sa isang side. Doon tayo dumaan kanina. Hindi ko lang naipakita. Kaya ganyan. Super. And even yung mga tao dito, yung mga bahay nila, nakikita ko guys, like from afar, merong mga crack talaga, yung mga pader nila, mga nagtuklap-tuklapan, ganyan. So, buti naman kahit paano nakakaahon na yung Myanmar, o yung mga taga dito sa nangyari. At yung mga ibang pagodas nasira, yung iba hindi na napagawa, at yung iba naman na-renovate din agad. Ito guys, yung pangalan ng lugar dito na sinasabi ko sa inyo, I love Saging. Ayan siya. Sagaing yung spelling, pero Saging daw yung basa. Ayan. O, diba? Pinakikita ko lang. Again, last look guys dun sa bridge. Kasi hindi natin din to usually nakikita sa social media. Para at least, diba, nakita naman natin here up front din. Sinishare ko lang din sa inyo. So guys, ipapakita ko lang sa inyo. Ito yung nangyari doon after ng earthquake. So, nag-move siya. Like, pag ganito yung move. So, isang diretso siya usually. Pero ngayon, nag-move na siya. So, parang kayo na meron ng mga ganun-ganun na linya. So, dati isang diretso siya. And kasi ang pag-move dito, pag ganyan daw eh. Pag ganun, hindi siya yung pag ganun. So, papakita ko dito sa inyo yung picture. Ayun na. Parang ganito. To visualize it, ganito siya. Tapos, naging ganyan siya, gumanon. Nag-move, no? Grabe. So guys, nandito na ngayon tayo sa ating final stop. Dito pa rin siya sa Mandalay and we're here sa Jade Pagoda. Ayan, welcome to Jade Pagoda. At as you can see, puro Jade guys yung mga nasa kapaligiran dito. Green na green. Bakit parang basa yung basa yung sahig. So if ever kapag pupunta kayo dito, huhubarin nyo ulit yung mga tsinelas nyo, ganyan. Merong mga sapatusan na lalagyan dyan sa mga paligid. So, pwede nyo ilagak nyo guys. Grabe naman ang pagka-color verde dito po. So, ito, ang other name nito is Kyuk Tau Gui Pagoda. Nakakabulol talaga siya, opo. Basically, this is made entirely of jade stone slabs. And also, nagbukas to noong 2016. Ayun siya. Hintayin lang natin yung mga kasama natin. Then, akyat tayo dyan. So guys, sinasabi ko nga sa inyo, sikat tong Mandalay sa jade. Noong ginagawa ito, thousands of jade stones yung dinonate dito para mabuo siya. Ganun ka, tawag doon? Ka-thoughtful, ka-generous, lahat ng mga taga Mandalay. Not only from Mandalay for sure. Mayroon siguro din for sure from other parts of Myanmar na nag-ambag para mabuo to. And kung nakita nyo doon sa previous clips, nagpunta tayo sa Jade Market. Itong area na to, yung pagoda na to, it was built by the Jade Market owners. So for sure, meron din mga Chinese people na nag-donate dito kasi guys, super dami talaga. Like dito sa Myanmar, so far sa stay natin, puro mga Burmese yung nakikita natin, pero dun sa Jade Market, puro Chinese ang mga staff, ang mga owners. And guys, so tignan nyo, kung lalapitan lang natin, kasi yung Myanmar po, siya talaga yung nagpo-produce ng highest quality ng jade. Actually, also known as Imperial Jade siya. Very valuable siya, especially sa China. Kaya, kapag meron kayong mga kakilalang Chinese, talagang gustong-gusto nila tong jade. Tapos guys, yung real source ng jade kasi is sa Kachin State here sa Myanmar. Pero kahit na ganun, tinatransport lahat ng jade dito sa Mandalay para ibenta. Kasi dito naman yung main trading hub ng mga jade. Ayun, lumapit tayo. Tingnan nyo, iba't ibang quality ng jade yung mga makikita. And iba't ibang colors. Kasi dito guys, like, wait, ilalagay ko dito picture. So, meron kasing
mga things sila na ginagawa na yung mismong flashlight is tinatapat dun sa jade para makita kung highest form of jade talaga siya, kung super ganda ng quality, kung may crack ba siya, kung super green ba siya, ganyan. So kapag ka walang crack tapos super mag-green, yun high quality yun. And yun, yung mga ginagawang yung parang bilog na parang bangle, which is mas mahal siyang mabibenta lalo. And meron nga mga ibang kulay oh. Yung medyo super light green na, may super green. Diba? Ayan. Lapit tayo para makita natin. O diba? Ang smooth niya guys. Kahit may mga crack-crack na din. So guys, nakapag-picture-picture na tayo sa paligid. And nakapasok na rin tayo. Kasi sa mga loob, may mga ganyan. May mga Buddha na nakaukit sa jade. Grabe guys, ang ganda dito talaga sa Jade Pagoda area. Kaya lang ang init. Kasi nagre-reflect yung araw. And also, tulad sa sinabi ko kanina, itadagdag lang natin na dito nga sa Mandalay, centrally located kasi siya. Kung makikita niyo sa mapa, nasa gitna siya. Mas nasa baba pa nga na sa Yangon. And yung mga jade dito, super taas ng demand sa mga Chinese people, di ba? Kasi parang yung jade is aside from status symbol, is sinisimbolo nito ay luck. And also, form din to ng investment para sa kanila. So, kung kayo, magaling kayo mag-bargain, ganyan. At again, kung may local kayong kasama at pupunta kayo ng Mandalay, make sure guys to stop by dun sa Jade Market. Okay? Okay, so tapos na tayo doon sa Jade Pagoda. And papakita ko lang sa inyo harapan. May mga tindahan dito, mga pasalubungan. Dito sa kanto may nagbebenta ng Tanaka. Yung nilalagay sa mukha na natural sunscreen nila. And dito may mga Jade products. Ayan. From afar, akala ko Rosario. Di pala Rosario. Ayan siya. Mga ganyan. Mga ganito. Ano tayo? Guys, kung magkano. This is How much is this? 15,000. Oh, 15,000 kyat, guys. Ang bigat, ha? This is 200. 250? Yeah, 250. 250,000 kyat? Nice. The difference is the quality of the stone. The quality. Dapat. Nice. Tiger Mahal din, guys, no? Tiger eye. That one. Is this, what stone is this? Bacha ulta. သူကကြတော့ Not jade? မဟုတ်ဘူးသူကပင်ငါဖြစ်တဲ့တဘာဝ Ah, ito. Panyena. ပင်ရင်တော့မဟုတ်ဘူးသူက Di ko sila maintindihan, guys, pero...ကြားမြက်လို့ Tiger eye. Tiger From the eye? wood. Ah, tiger eye. ကျေ Jezu. သူကတပွန်းလက်ပွန်းကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးကြစောင့်တာ This they use for their fortune. Ah, good fortune. health at the same time. ဒါကြလက်ကြီး For ကြော their က် lucky stone. They call Yeah. it. Wow. ဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒါ ဒါလေးက3000 This is 30,000. 30,000. It's good like tomato. Yeah. Like tomato. So guys, ito daw. Ay. Through them, they will be always smiling and they will always stand like this. So guys, for luck daw nila to, dahil kahit gaano nyo daw kataas itatapon to, nakatayo lang daw siya lagi. Oh. Di ba? So ano nila yan, pang luck din. Guys, ayun silang mga ganito. Cute na elepante, liit to. Nasa jade siya. Finally guys, tapos na. Lahat na nasa itinerary natin na check na. And update ko na lang kayo mamaya kung ano yung mga thoughts natin sa mga nangyari. So bye-bye. Bye-bye, Jade Pagoda.